why don't you advise that, for example, part of the requirement, ibutang sa idalom, please check Actually, which there is, sir. We have our memorandum circular number 19, I believe, series of 2019, wherein nag-ambal na if a lending company would advertise their products or services, dapat kinanlan nila ibutang nila SEC number, CA number, and dapat it's also included na dapat provide sila notice na please read the terms and conditions before at iaara na siya, sir, sa atin ng memorandum circular. is that being followed? Yes, sir. Sang legit, sir. Sang legit. Ang atong nga problem is there are people Scammers, wala. Wala, sir. Galantaw sina. Wala nila consider ina. And then, go lang sila rin nila, sir, nga ano ba, sa mga kwarta lang po, sa mga kwarta lang. Check agree. Yeah. Okay. Banya ganina tagpulo. Kagay pa magkod mo pinayda, jaway mo siya 30. Imagine. Sa person, yan sa tao. Still, how would they know the age? Hindi gid, no? There's nothing wrong with lending online. There's nothing wrong with online lending. Actually, kalungkot, yung sinasang purpose of online lending, it's to offer convenience sa tao. Ang sila na ang number one na consideration. Kaya you imagine pala sa mga far-flung areas wherein would die pagkakado sa physical ng mga lending na financing na offices, no? You have this convenience of loaning online, especially kung may emergencies sa inyo, no? May nagnasakit, may bagyo, may earthquake, may whatever. Just by using your cellphone, makawala ka sa kwarta. And that is if legit ang lending or financing na deal with mo. So, in essence, sir, hindi malain ang online lending. It's just that it has been abused sa ating mga scammers. That is why ang kausa ni SEC is to educate the public kung ano ang mo i-consider bago ka mag-online lending. Ano ang dapat kung pangaluon or pangtaon na documentation sa inang Finland na company bago ka mag-transact sa ila. But our goal is not really to stop them because daguhan sila nabuligan, in fairness to them. It's to educate the public yet to be wary and to be smarter when dealing with this Finland company. May record kasi nabuligan nila. Sir. Do you have proof to that? Na damo sila nabuligan? I mean, what I'm saying is, scam arad mo sa online yun. Mas maayo nga sa financial institution ka o kung sa lending company. Pero ang challenge nila, sir, most, especially ang banks, require grabe na documentation, which some people hindi makaprovide. Ang muna ang magtutulog nila, especially kung wala kayong credit card, wala kayong financial transaction history na mahal sa isang bank. So, hindi sila makulang. Sino i-deny mo loan. But with these online lending platforms, mas mapos, mas madali mag-plan, no? So, amo na tani ang goal, amo na ang taming disorganizing. May mga nakita na sila. Sa mga online na mga lending na mga friends, how many percent na makita mo ang diraang scammers and how many percent are not? Madamo diraang, di ba nag-mix na siya, may isang scammer, may ara na sa legit. So mga pilahin ka percent diraang scam lang yun. Hindi naman makatagan na because hindi na mabal na for sure amo lang na sila, ma'am. Kaya again, maano na siya sa kumalikado man ang tao nga scam sila. And I think ang SEC subo, ang ginaubraya is we post na lang, ma'am, ang tanan nga ma-establish na ako, nag-operate online na wala sa list. Gina-post na siya subo sa aton yung Facebook page man sa SEC, nag sa website para maging aware. But as to the number, kami I think maka-provide some specific. Pero mama mo lang na gani, ma'am, na kung ihula siya sa listahan sa recorded online lending, meaning hindi na siya ma-legit. Kaya I think subong, ma'am, we only have 108 online lending platforms lang. So, I think before, ma'am, ara siya sa 140 plus. But since damo na siya, mga example, di ka pang harass sila, or they're doing something fishy or hindi insakto, no, sa aton yung mga borrowers, then gina-take down na siya. So right now, I think ang last ko ma-check is 108 na. So kung mabalan natin kung gapang scam na sila or what, check ang list natin. Kung gaduwa
ano ba, kita ma'am, pwede kit ma'am sila ka-visit sa amon or ka-call to make sure na legit ka na siya. So, parang yung mga lending apps are companies based in Manila and Cebu. Sila Ang ang inilang-base yung Finland, wala. Lending. How alarming is the online scam? Maganda pa online scamming, it's not just lending. Lending, lending It's ma'am. not just lending, it's an investment. Diba? It can be anything. Ang scams na online scams siya, it can cover not just lending, investment, sa ganyan may love scam, may itong damo siyang klase. So, ang laban na, you know, with the advances of technology, kailangan mo dyan sa invento, yan sa scammers na yan, na para lang tao. So, ang ginabala ang we use our gadgets, no? Di kay advances, hindi kay given ay cellphones, di ba? Ang imo nga mga to araw na talaga attached na ang imo mga e-wallet sa alam na. Tapos ang imo nga bank records kani pwede mo ano nga ma-click ka lang na sa ma-click ka ng email sa imo makuha na lang ang imo nga information. So it's part of the advances of technology. Nakita, ang like for example, ang BSP, gaano sila sa mga e-wallets, bank accounts, sila mismo may advisories man regarding that. Kaya hindi lang ang lending per se ang may scams, pati ang imo credit cards. Hindi lang bilang may in-charge sa imo ng credit card. Naghatag ka OTP or may, you know, may ara ka info nga provide all of a sudden ginwaan na yung account. Isa ga reklamo iba na pila bank accounts buti lang nabuhin na. That's why nga iba ang mobile banking to hindi acceptable especially for the old na mga ang mga young nga gusto nila may mobile banking iba doon pa kasi hindi mo kayo siya hindi kasi buti lang makuhaan ng akon balances dira. So all kinds na ang scams mo. So kita naman niya, amo niya ang purpose of the forum. What you should do or not do. Amo na yes, mga NTC, Bangko Sentral, part na nila, wala ko lang dapat PNP, ang PNP niya kay law enforcement. So